them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, weep for the fallen. Tell them of Jesus, the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding, Him still is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like buried that grace can restore. Watched by a loving heart, wakened by kindness, those that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for the labor, the Lord will provide. Up in the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Okay, let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po muli sa umagang ito na pinagkalam niyo po sa bawat po sa amin, kung saan sama-sama muli kami sa FB Live Preaching, yung worship sa inyo through FB Live Streaming. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya aming natanggap, sa proteksyon, sa lahat ng bagay na aming mga pinagdaanan po sa buong nagdaang buwan na ito, pag-iingat, supervision, proteksyon. Yun po sa pakikinig po namin sa aming po pag-aawi, itaas, sa aming po mga panalangin, personal devotion, sa aming pagbibigayan, pagpalain ko binigay, tsaka sa nagbigay para po sa ikalalago pa po ng ministeryo sa labat-labas ng bansa. Ganyan po sa mga pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. Ganyan po sa aming pakikinig na mensahe, bigyan niyo po ang bawat isa ng humble heart, teachable heart, na may tama po ang puso namin sa paglilingkod, na nandun yung handa namin i-apply lahat ng aming natutunan. Ganyan po, pagpalain niyo rin po, gabayan, bigyan po ng wisdom, sa magitan na nga po ng aming banal na espiritu, na ipahayag po maayos ang inyong salita. At ganyan po sa buong maghapon na ito, kayo po tuloy na mag-ingat sa amin, bibigyan protection lalo po ngayon. Kami po ay nasa aming mga tahanan na sumasamba po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang samang dalangin, tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. So ayan, meron na po tayong mga viewers. I hope and pray na clear na po yung ating mga signal, tsaka yung audio, video. So I think bababaan ko yung ating, yan, babaan natin siguro yung ating echo. Okay, let us sing another song. Bago po natin tawagin nating speaker. Send the light. There's a call comes. Teka, walang lyrics. Walang lyrics nito. Alam po napabagal na naman po ang ating internet. Free po natin. Mabagal po ulit. Nagpapay mo yung internet mo sa akin.
Kaya tayo na may lyrics to. Okay, Sunshine in My Soul na lang po. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my life. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my life. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Okay, maraming po salamat. So, magandang umaga pong muli sa ating lahat. And then, hanggang hindi po pa tayo pinapayagan na mag-gather hanggang sa ating public safety, na ating health, dito po muna tayo magtiyaga sa ating FB live streaming. So ngayon, hindi ko na po patatagalin, tawagin ko na po si Pastor para po sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Thank you, Brother John Ray. Morning to everyone. Today is Sunday, May 31. Yun na po bukas. I hope by Monday, bukas po, siguro wala na mga permit. At sana makapagtibo na tayo sa church, bagamat ang problema ng marami, siguro transportation, sasakay, pero gamitin natin yung mga tatlong sasakyan na yan para yung gustong magsimba ay iba pa rin kasi pag nag-gather tayo sa simbahan Iba yung mga worship natin talagang sama-sama tayo. Ganun talaga ang church, gathering together in one place. Galing tayo sa ibang lugar at makikipon tayo para sambahin ng Panginoon. Pero ganyan talaga, yan po itong papakita na malapit na rapture. Kaya sabi ko nga, siguruhin na natin itong panahon na ito, maisip natin mabuti. Atin munang siguruhin mabuti, suriin natin mabuti. Ako pa talaga ay Kristyano. Kasi mahirap na po kung kayo may iiwanan. Ako, ang hirap po. Magsisisi kayo ng gusto. Kaya nga kung kayo may mga mahal sa buhay na hindi po wala pang Kristo sa kanilang buhay, hindi na baling magalit sila. Napakahalaga po kasi hindi nyo sasabihin sa mga kapatid nyo, tatay nyo, lolo nyo, tiyahin nyo. Ipakita po natin kasi nung pinag-aaralan ko po itong yung prophecy, talagang lalo na ito pagkatapos po, palagi ko pinapaalala sa inyo na pagkatapos pa nitong pandemic na to, mas matindi pa ho ang darating. So kailangan maging handa tayo spiritually. Unang-una, kailangan masigurado talaga natin na tayo mananampalataya. Sigurado natin pag tayo namatay, sa langit po tayo. So para masigurado natin, i-share natin sa iba yan. Iba na po yung sigurado tayo. Ako nga po, kahit anong mangyari, ako excited na Sabi ko, wow, malapit ang rapture. Okay, naasa na tayo ng mga pangyayari, dinadala na po tayo doon. Hindi man ngayon mangyari, maaaring next year. Hindi man next year, hindi na po tatagal ng mahaba ito sa nangyayari nito. Kasi pag ikinakilala ng Antikristo, yun na po yun. Kaya siguro natin mabuti. Kaya pag naayos maging normal, pero palagay sa atin lang, hindi na po magiging normal ang buhay natin. Pero kayo mag-alala, may pangako po ang Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang anak. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya kailangan maging patatag tayo. Pag-isipan natin, isang tabi na muna natin ang sarili natin. Kahapon nga, may kausap ko, punta kami kasi sa Spelters kahapon, kita na apartment, baka makakipat na nga po ako. So nakita natin na isang araw, wala nang halaga talaga ang pera natin. Ibig ngayon So napakahalaga
kapag ngayon tayo masiguro natin at pag tayo namatay, o kaya, sabi ko nga, kahit anong oras, pwede ako namatay, mas maganda na ngayon eh. At dun na, babangon din naman ako. At kung ano man matindi ang mangyari, eh, kailangan harapin din natin, kasi dadaanan talaga natin. Baka yung mga anak ba, di ba pag may pinanganak, o di ba, meron pang mag-labor pa yan, mahirap yun. Pero pagkatapos no, nakapanganak na, eh, hanggang na. Wala na, parang nakalimutan ng lahat. At yun po, fracture. Nakikita na po natin yung pag-iisa ang gobyerno, yung grupo ng mga namumuno sa mga protestante at namumuno ng mga Pentecostal, nakiisa na kay Pope John, Pope Francis. Panurin niyo po sa YouTube, makikita niyo. Nagkakamayan na sila. Yan po sa mga nakikita mo, isa na yan sa mga signs. Tapos yung dati, ito yung mga taong dati malalapit, maiinit sa Panginoon. Ngayon kasi nasa Laodicea na tayo, hindi pa umabili kasi natapos ko sa yung lesson kung medyo mahaba at pasigurado ng doktrina mo. Makikita mo nasa Laodicea na po talaga tayo, nakalayo na tayo sa Panginoon. Yung dati nag-preach ng katotohanan, wala na. Napunta na lang sa pera, kaya may mga simbahang malalaki ngayon, mga prosperity gospel na sila. Hindi sila nagtuturo ng mga panganakit sa mga membro nila, mga umalis. Okay, ganun po po. Hindi sila nagtuturo ng one thing sabi ng Panginoon. Ando niya puro encouragement, yan, puro para makasaktan sila. Na-interview nga kahapon isang araw si Joel Austin. Bakit hindi sila, bakit puro positive na tinuturo mo? Paano yung mga taong nagkakasala? Sabi naman, pagod na po yung mga yan, malabas. Eh, tama naman, pero paano yung kasalanan? Kasi nasa Bible, rebuke eh. Kalagay doon. Kaya balance, positive, negative. Pag puro positive lang, paano naman lalaman yung negative nila? Wala pong paglaro. Okay po? Yan lang po sa introduction natin ngayon. So, ngayong hapon, nais ko po, ngayong umaga, gusto pong I hope na kayo lahat in fellowship with God. Sa mga members natin na hindi ko nakikita dito sa unahan, maaaring kayo nagtutulog pa, maaaring ba nag-Facebook pa, eh, hindi gaya ng ibang members natin, talaga excited sila na pag-araw ng linggo, na kahit ang pang gagawin nila, eh, sila sa palimunan na yan, kasi araw po yung linggo yan. Kasi I hope na magkaroon ng resulta itong pandemic sa buhay natin, na maging positibo tayo. Kaya ngayon na lahat yung mga abala sa buhay natin para unahin natin siya. Lalo na ngayon sa Sunday, Lord's Day. Hindi natin day ito. Okay, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 5:13. Supposed to be hanggang 16 to, pero masyadong mahaba eh. So, pinutol ko na lang para sa susunod yung kalahati naman. Matthew 5:13. Supposed to be hanggang 16 yan. Doon na po kayo, Matthew 5:13. Okay. Matthew 5:13, sabi, ye are the salt of the earth. Tayo pala yung asin ng mundong ito. Sabi, kayo ang asin ng lupa ng mundong ito. But if the salt have lost his savor, okay, ngunit kung asin daw ay tumabang, wala na yung alap. Sabi niya dito, wherewith shall it be salted? Sabi niya, o ano pa ang ipagpapaalap ito? Wala na, di ba? It is thenceforth good for nothing. Okay? But to be cast out and to be trodden underfoot of men. Wala nang kabuluhan ng asin kapag wala na itong matabang na ito. Kapag ang asin ay wala nang alat. Ang halaga daw nito, wala na. Kung itatapon sa labas at yayapak-yapakan na lang ng mga tao. Kasi ang asin, lalo na ngayon sa may mga yelong lugar, para huwag madulas ang sasakyan, nilalagay nila sa lupa. Sa yelo para ito hindi dumulas. Okay? Kanya, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be called salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Tayo po mga langit. Ang amang banal na nasa langit, maraming salamat Ama sa umaga nito. Salamat sa pagbasa ng iba ng salita. Nawa ang patuloy namin nitong pag-aaral ng salita ay patuloy magbago sa buhay namin. Bagong isipan namin. Magbago ang mga desisyon natin na mga desisyon makakaluwalhati sa iyo at makakabalik
ipinabuti ko sa aming buhay spiritual. Salamat sa banal na Espiritu na sa pagiging guro natin ngayon. Ama, sa dami ng mga problema sa nakikita namin sa YouTube, yung mga balita, sa mga text, kung saan talaga nakakagulat, yung one world, magiging one world currency, one world government, one world military, at lahat kailangan magkaroon ng vaccine. Ay, kung mahina-hina po ang spiritual na buhay, matakot kami, nagpapanik ng iba, hindi na alam ang malilito na. Pero kung alam namin ang pangako ng Panginoon, alam namin ang kasaysayan, tinatawag yung panahon, lalo yung panahon ngayon, eh, ang sangkunay na mananampalataya ay dapat lalong natutuwa, nag-aabang sa pagdating ng Panginoon Kristo. Kaya salamat sa mga pangako mo yan, sa mga salita mo. Salamat sa Banal na Espiritu na nag-ahayag ng pagtungan yan sa mga mangangaral na nagpapagawa ng salita. At sa halip na matakot, lalo po kami maging excited. Pagkalain niyo, Amang, bawat oras na magagamit namin ngayon, dalangin ko ang Banal na Espiritu, ang isang maging guro namin ngayon upang maliwanagan namin ang mga dapat namin maliwanagan, maunawaan, at ipagkamit namin sa aming buhay. Gusto namin patuloy pang lumagso sa buhay namin, spiritual, kami malapit sa iyo, at patuloy na maglingkod po sa iyo. Tulungan po kami na yung sarili namin ay isang tabi muna namin dahil sinabi yun naman sa Proverbs, kaya sa ilang magtiwala, sabi mo, di ba? Trust in the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. So lahat, bigay namin talaga sa inyo. Lean not to thine own understanding. Talagang kalaban po namin ang sarili namin. Kaya tulungan po kami na mag-focus po sa inyo at hindi sa sarili. Ito yung panahon na pa kami tsakin namin na ano ang oras mangyari sa buhay kami mawala sa mundo ito, mag-capture man. Alam namin na bukod na rin sa inyong pili. Kalahin po ang oras na nagagamit namin ng mga bata. Bigyan mo ng maliwanag na pangunawa ang mga nakikinig na inunood. At bigyan mo sila ng excitement sa makinig. Ngayon, alam namin po na habang nakikinig, lalo na sa bahay, may temptation ng mga mag-text, may temptation na makipag-Facebook, may temptation kung anong gawin sa bahay. So, sana maisip niyo ng bawat kung saan ito ay araw ng linggo, kasi parang nasa simbahan din po kami. Salamat po sa pangunguna mo sa amin, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at pagkakagdas. Amen. Okay. So, ang title po ng lesson natin ngayon is, Are you a good soul? Are you a good soul? Kayo ba yung mabuting asin? Kasi, kayo ba yung may alat pa o wala ng alat? So, ito, alam niyo, nakita ko kahalagahan po talaga ng asin. Kaya ako pa naman nagluluto. No? Pero kami dalawang klaseng asin dito, yung salt rock at saka yung matino, yung ginagamit sa pagkain. Iodized salt. Yun. So, kaya yung malalaki kasi, hindi pwedeng kainin pang ulagay sa pagkain natin yung ilaw. Kasi medyo madumi yun. Kasi paano ginagawa yun sa Cavite, sa amin din, gano'n. So, niluluto naman. Kung sa Cavite yung pinapayaan mo tuyo, tapos kakayurin lang yun. Pero yun kayo pang tinta lang, panlagay sa mga isda. Pero yung uulamin na, yun pa sa iodized tayo. Okay? Pero pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa asin. Dami ko yung matutukan tungkol sa asin, no? Tapos ipupod-elaborate i-focus natin sa spiritual. Kung makikinig po kayo, napakaganda pa rin ito. Ay walang naintindihan talaga na kaya pala sinabi ng Panginoon dito, you are the salt of the earth. Okay? So ito Matthew chapter 5, 6 at saka 7. Alam niyo po ba ang Panginoon sa Kristo ang nag-preach dito? 3 chapters yan. 5, 6, 7. At ang tawag po dyan yung Sermon on the Mount. So, kung pakikinggan mo lahat ito mula sa chapter 5, 6, and 7, napaka-interesting po ang bawat sermon na dito. Ito siniris ko na ito noon siguro, nandun pa kami sa Settling, napakaganda po ito. So, marami po bagay na tinalakay dito sa Matthew chapter 5, 6, and 7. Una, tungkol sa mga relationship. Kung paano makakasundo ang mga tao kasama mo sa bahay, sa buhay, sa opisina, ganyan. Nandiyan din po yung divorce at saka remarriage. Kaya talakay niya dyan.
Yung pwede kang mag-divorce, tama ba ito? Biblical ba ito? O kayang magkasawa ko ulit? How to deal with people who are offended. Yung tao na offend at saka yung naka-offend. Ang dami ng tinalakay yan. Ano pa? Yung giving at saka pang-manage ng pera. No? Kasi kompleto talaga. Oh. Kung may worry ka, how to deal with your worry. Paano mo harapin yung pag-aalala mo sa buhay mo? Then, tinalakay niya po rito about attitude. Pag sinabi mo ang attitude, ito yung ating ugali, yung asal natin, ano, paano ka makisama sa ibang tao. Kaya sabi sa Matthew 5:13, sabi niya, ye are the salt of the earth. Ibig sabihin po, ng tayo pa lang asin. So, ilagay nyo na sa isip nyo, tayo ang inalanturan tayo sa asin ng mundo ito. So sa ibang salita, ang Panginoong Kristo sila sabi niya, sabi niya, may sasabihin ako sa iyo at may ibibigay ako sa inyong pag ginamit mo ito sa buhay mo, pagkakaroon ka ng effect, impact. Okay? Sa pamilya mo, sa lugar na ginagalawan mo, at saka sa simbahan, pinabibilangan mo sa iglesia na pinabibilangan mo. So, sa panahon po ngayon, simbahan ngayon, daming churches. Pero marami pong church ang hindi po nababago. Wala pang babago. Nung sila yung ma-save, sinasabi lang save sila. Pero hanggang ngayon, ilang taon na, wala pa rin magbabago. At bilang pastor po, parang ang hirap pagpastor, kaya ayaw ko nang magpastor sa ganung church. Yung isang simbahan na attend lang sila na attend. O parang lumalabas na religious organization na lang yun. Ang hirap po ng ganun magpastor sa ganun. Ang gusto pong pagpastoran ay yung lumalakad sila, namumuhay sila sa kalooban ng Panginoon. At seryoso po na bawat pag nakikinig sila ng salita ng Diyos, nakikinig sila. At bago sila umalis, sinisiguro nila na lahat ng detalye nakuha nila sa kanilang narinig na yun. At pag uwi nila, okay, excited po sila, handa silang gamitin ito sa kanilang buhay. Yun po yung bagay na, yung hindi nababago. Kasi karamihan lang, hero lang, karamihan kasi nakikinig lang. Pero after ba sila umaway sa aking guide, kapag kayo nakinig lang kayo, at hindi kayo gumawa ng parang, hindi kayo nag-take note, hindi kayo nagsulat, pagkatapos po niyo mga kapatid, wala na yun. Hindi niyo na makukuha yan. Sayang. Ang purpose po ng Panginoon talaga tayo tumutag sa pananampalataya, lalo ngayon sa panahon ng pandemic. Okay? So, yan ang ibig sabihin po ng Panginoon dito. Kaya pala sinabi niya, ye are the salt of the earth. Umaalat tayo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay? So, una-una, umalat tayo, tinanggap natin si Kristo, makita yung salita ng Diyos, pinaniwalaan natin yung kaligtasan mula sa salita ng Diyos, nandun may alat sa atin. At nagpatuloy yan sa makikinig natin ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, ye are the salt of the earth. Amen. Kaya dito sabi niya, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon niya. Plus, tinanggap natin another power, which is the Word of God. So, ibig sabihin, tayo ay powerful. Kaya tingnan natin, punta natin yung salt. So, una, the power of salt. Ikumpara natin muna yung buhay natin sa asin, Yung panang salt na yan ay may power. So, number one is the power of salt. Ang scientific name ng salt or asin ay sodium chloride. Yung sodium is 40%, yung chloride is 60%. Okay, kaya pag pinagsama mo yung sodium at saka chloride, iyan ay asin. Pag sodium lang kinain mo, patay ka. Lason niya. Maging yung chloride. Pero pag pinagsama mo, kapatid, nagiging epektibo. So yung asin pala, ay meron ka ng 1,400 na gamit. So ang dami, So pag sinabi mo lang na asin na ganyan, akala mo, yun lang, asin pampalasa lang. Alam natin pag nagluluto tayo. At yung asin na yan, yung alat pala sa katawan natin, kasama sa timbang natin. Kasi 20% ng human body weight ay salt. So, ganyan kahalaga ang asin sa katawan natin. Kasi nung unang panahon okay, ang asin ay napaka-importanting commodity. Pag sinabi mong commodity, ito'y paninda. Okay? Kalakal. At ang asin noon ay parang hinalantulad na sa isang pera. Okay? Kaya pag marami kang asin noon, mapera.
Kasi pwede mo ipambili. Halimbawa, may gusto kong bilhin. Papalit mo lang ng asin. Okay, ganun yun. Okay, volume mahina. Okay na? Voice po. Okay, mahina. Hello. Okay. So, ang salt ay may power. Kukunin natin ang power of salt. Power? Okay. Yung scientific ng salt, scientific ng name ng salt ay sabi nga sodium chloride. Sodium is 40% at yung chloride is 60%. Pag pinagsama mo, asin yun. Ngayon, kapag kinain mo lang ang chloride, lason yan. So, isa pang maganda na kita ko dito, yung asin ay yung salt ay merong 1,400 na gamit. Sipin mo, yung asin lang, 1,400 na gamit. Una, yung asin lang yan, pag tinimbang mo ang tao, yung 20% ng timbang mo ay asin. Ganun kahalagang asin. At noong unang panahon, ang asin ay napaka-importanting paninda o tinatawag na kalakal. Ito'y halos parang pera noon, panahon yon. At ginagamit ito parang pambili o pangpalit mo kung may gusto kang bilhin o pag may gusto kang kunin isang bagay, ito'y tulad na rin ng isang cash. Okay? Ganyan ka-importante noon ng asin. Okay? Sabi ko, wow, ganun pala ka-importante yung asin. So, kung pupunta ka ng sangba, nung una kung pupunta ka, meron po silang salt cellar. Kung merong wine cellar, nung una, merong salt cellar. Ito yung kwarto sa ilalim, parang ground floor yan, underground room nila, para malamig yun, ano? Okay? At yun, doon nakalagay yung mga asin nila. Ganun kahalaga nun ang asin. Doon naka-stack yung kanilang mga asin. Tinanong mo, ganyan kahalaga ang asin. Kaya tayo inilang tulad ng Panginoong Kristo sa asin. Kaya sabi, tayo pala yung mahalaga. Sabi ko, wow, nag-excited tuloy ako. No? Hindi lang pala ako anak ng Diyos. Hindi pinakita din ng Diyos dito kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. So tayo inilang tulad sa isang asin at nakikita natin kung gaano tayo ka-importante, kung gaano tayo kahalaga sa, halimbawa, meron silang salt cellar. Ganun kahalaga ang asin sa may-ari ng bahay. At kung tayo yung asin, ganun tayo kahalaga sa Panginoon sa Kristo. Okay? Huwag kayo sabihin na hindi ako mahal ng Lord. Hindi, mahal ka sa Panginoon. Sipin mo ilalagay yung cellar na yan, yung salt cellar, yung kusina, yung malapit sa lamesa. At kung malapit ka sa lamesa, importante ka, doon ka uupo sa center table. Para ikaw yung may-ari, ano? So, paano man nagkaroon ng asin, ano? Sabi nga nyo dito, ano? Salt is the product of a chemical reaction. Okay? Pag sinabing reaction, ito yung pagsasama. Okay? Pinagsama mo yung dalawang chemical na yung pinagsama mo. Anong nagiging resulta? Okay? The action of these two chemicals produce salt. Yung sodium chloride. Pinagsama mo, nagkaroon ng chemical reaction, naging asin. Okay? Ganun din katulad natin. Ikaw at ako ay katulad ng salt ng mundong ito. Anong sinasabi sa atin ito, mga kapatid? Tayo rin pala, mga mananampalataya, ay asin ng mundong ito. Tayo rin na may libong gamit. Ang dami pa rin natin gamit, no? Tignan nyo. Kung tayo yung salt of the earth, tayo ay, mamahalin. Katulad na parang pera nga tayo, may halaga tayo. Tayo ay importante. Kaya ngayon, dahil tayo importante dito, makagawa tayong tinatawag na magbisa ang buhay natin. Makagawa tayo ng bisa. Magbisa tayo sa mundong ito. Amen. Meron tayong epekto sa mundong ito. Kaya kakaiba tayo sa isang taong hindi Kristiyano kaysa Kristiyano. Ngayon, sinasabing, ang salt dito na sinasabi ay mga Kristiyano. So dahil tayo ay mahalaga, tayo mamahalin, tayo importante, okay, malaki yung impact natin sa mundong ito. Malaki yung ating epekto sa mundong ito. Kung talagang tayo asin. So nakikita natin, inentulad ng Panginoon sa Kristo yung buhay natin sa isang asin. Kaya magiging magandang impact natin dito, makinig lang po kayo mabuti. So, ganoon din po yung salt,
Kaya yung salt na yan, napakahalaga sa atin, ano? May impact din sa ating buhay yung salt na yan. Na, ito, kapag pinagsama mo ang dalawang chemical na to, nagkakaroon po sila ng reaction o resulta ng itong dalawang chemical na to. The same thing will happen to our life. Tingnan niyo yung buhay natin noon. Di ba tayo noon makasalanan? Sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag tayo namatay sa impyerno, walang kwenta na tayo. Papuntang tayo pa lang sa impyerno. So, sa atin, kahit tayo makasalanan, mga kapatid, nung tayo ay may konekta, okay? Nung tayo ay may konekta sa grace o biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng tinatawag na spiritual reaction. Yung kasalanan at yung biyaya ng Diyos na pinagsama mo, nagkaroon ng spiritual reaction, hindi chemical reaction, but spiritual reaction na to, na, ano yun, naligtas tayo sa Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Ano yung pinagbago? Tingnan mo, dati anak tayo ng Diablo. O nung makakilala tayo, nagkaroon ng spiritual reaction. Pinatawag tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, naging anak tayo ng Diyos. Pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Pag tayo namatay, sa langit tayo. Pakinggan yung panalangin natin. Tingnan mo, pagbabagong ginawa yun. Dati hindi tayo nakakaintindi ng salita ng Panginoon. Ngayon nakakaintindi na dahil nandiyan ang banal na Espiritu. Isipin niyo yun, napakahalaga ko pala. Okay? Huwag niyong baliwalay na pagiging Kristiyano mo, kapatid. Ang laki ng impact natin sa mundong ito. Asin tayo ng mundong ito. Amen. So, ano ba yung mga sangkap natin sa buhay natin? Kung yung asin, meron silang mga components, ano? Tayo, may sangkap din tayo sa buhay natin. Ano yung sangkap natin? Para mabago yung buhay natin. Una, ang sangkap ng ating, ang component natin is faith at saka repentance. Pananampalataya at pagsisisi. Okay. Now, tingnan nyo. Nang marinig mo yung gospel, okay, yung tinatawag na mabuting balita. Now, nagkaroon tayo, naintindihan natin mabuti yun. Okay? Narinig natin, naintindihan natin mabuti. So, nung naintindihan natin, yung sinasabi ng Romans 5:10-17 na faith comes by hearing and hearing by the word. That's when nagkaroon ka ng pananampalataya. At dahil nagkaroon ka na ng pananampalataya, naintindihan mo na, ito palang pinaniniwalaan mo ay mali. Ito palang religion mo ay mali. Naintindihan mo na ako balik pupunta ng impyerno, hindi ako papayag. Amen. So, anong ginawa mo ngayon? Dahil naintindihan mo, hindi ka bumulik ka. Ando yung tinalikuran mo yung maling paniniwala mo. Tinalikuran mo yung maling Diyos na kinikilala mo. Okay? Tinalikuran mo yung maling sinasamba mo. Anong ginawa mo? Nagsisi ka sa pananampalataya. So, tingnan nyo ha, nung nagkaroon ka ng pananampalataya at ikaw ay nagsisi, anong ginawa mo? Diba, nanampalataya ka sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary. Kaya meron tayong 1 Corinthians 15:1-4. Yan, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Nagkaroon ng spiritual reaction. Yun ibig sabihin niya. Okay? Kaya salamat sa banal na Espiritu na nagpaunawa sa atin ng Ebanghelyo, ng kaligtasan. Naintindihan natin na si Kristo ay namatay sa cross of Calvary dahil sa ating kasalanan. Naintindihan natin ang Panginoon sa Kristo, hindi lang siya namatay, sinalibing na sinabuhay ng muli. Ayon sa salita ng Diyos. O, hindi mo ba? Tingnan mo, kaya pala inilagtulad tayo sa isa kasi yung mga reaction na yan, meron palang ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo dyan. Tingnan mo, ito naman. Kung meron ka lang pananampalataya at wala kang pagsisisi, eh walang mababago sa buhay mo. Ano magkakaroon ng reaksyon? Anong spiritual reaction na magaganap? May pinagsama ka ba? Oh. Kaya tingnan nyo, maraming tumatanggap sa Panginoon sa Kristo sa panalangin. Okay? Na hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. Kita mo, ang tagal ng mananampalataya, hindi nila alam paano sila naligtas. At tagal ng Kristiyano, walang pagsisisi, walang pagbabago. So, kung sabihin, malaki ang pagbabago, sabihin natin pinakasiraan ang ulo mo nun. Okay? Ikaw ang dami mong bisyo. Pero nung ikaw ay nakakilala kay Kristo, by faith at saka by repentance, pinagsisihan mo, totally tinalikuran mo yung masamang ginagawa mo dati. At nanampalataya at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pumasok ang Holy Spirit sa iyo. Isipin mo, nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang Holy Spirit, kaya imposible na hindi ka mabago. Amen. At yung Holy Spirit na pag nasa iyo,
bibigyan ka niya ng pagkagutom, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Okay, magsisimba ka, makikinig ka ng Bible, mag-meditate ka ng salita ng Diyos, diyan na unti-unti magbabago ang buhay mo. So, meron ka talagang chance na magbago. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, okay, at walang pagsisisi, walang pagbabago magaganap. Because there's no spiritual reaction that will happen in your life. Kaya magtataka ka, bakit gano'n? Bakit habang tumatagal sa mananampalataya, bakit palagi nalilate sa simbahan? Palagi hindi nagsisimba. O nagpapatuloy sa kasalanan. Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. Okay? Yung, halimbawa ngayon, wala nang church tayo, meron tayong live streaming o live na preaching na ganito. Wala kang ganang manood. Kapatid, walang reaction na nagaganap sa'yo. Okay? Now, sabihin mo, Pastor, nagsisi ako eh. Kung wala ka namang faith. Wala rin pagbabago. Walang reaction. Kung may faith ka, naiintindihan mo. At kung naiintindihan mo, magsisisi ka. So, ako nakita ko sa buhay ko eh. Nung una sabi ko, nagpapatuloy ako. Sabi ko, may kasalanan. Pero nagkakagawa ko ng kasalanan, pero parang yung ginagawa ko, parang muhi ako sa sarili ko. Bakit ginagawa ko ito? Merong nagkukonflict sa kalooban ko, nasa isip ko, na mali ang ginagawa ko. Pero kung patuloy ka nagbabago ng kasalanan, kapag wala kang takot, walang pagbabago nangyari sa buhay mo. Walang pagkaligtasang na bago sa buhay mo. Dahil nagsisi ka, wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka, hindi ka nagsisi. Hindi mo tinlikuran yung maling gawa mo. Mari, alam mo yung kaligtasan, knowledge lang yun. Head knowledge. Dahil kung talagang naiintindihan mo, at nanampalataya ka, tinatalikuran mo yung maling gawa. At kung ikaw may nagagawa ng kasalanan, iligtas ka, hindi ka magpapatuloy doon. So, if we repent of how we live, okay, your life, nakita mo na yung buhay mo hindi tama, nakita mo yung klase ng pamumuhay mo ay hindi tama sa buhay, anong ginawa mo? Nagsisi ka. At nagkaroon ka dahil nanampalataya ka sa Panginoon sa Kristo, nanampalataya ka sa kung anong ginawa niya sa Cross of Calvary, at yung pangako ng Diyos na ikaw ay bibigyan ka niya magdadala siya ng pagbabago sa iyong buhay, nagkaroon ng pagbabago. At makita mo siguro, kung kahit tunay na Kristiyano, nakita mo, balikan mo yung dati na hindi mo na ginagawa, namumuhi ka na. Parang sa buhay ko na, ako'y namumuhi sa kasalanan. Hindi gaya dati. Ako enjoy sa kasalanan ko. Sunod-sunod. Okay? Wala man lang guilt sa buhay ko na bakit ko ginagawa ito. Pero na ako'y makakilala sa Panginoon, makagawa man ako ng kasalanan nun, parang hiyang-hiya talaga ako. Okay? So, mga kapatid, alam ng Diyos ang kahalagahan ng asin sa ating katawan. Bakit? Ang asin, pag kulang sa katawan mo, pero nyo ha, kaya pag hindi kayo kumain ng alat, masama din po yun. Magkakaroon tayo ng tinatawag na dehydration. At pagka na-dehydrate ka, okay, sa salt, ano mangyari? Magkakaroon ka ng blood pressure, yung blood pressure mo babagsak. Ganun pala yun. Babagsak ang blood pressure mo at ikaw ay sanahan to. Makukomatos ka. At pag nakomatos ka, ang kasunod niyan, mamamatay ka na. Ganun po yan. Ganun din po sa kultura natin. Pag sinabi mo kasing culture, ito yung ating pananampalataya, ito yung ating practice sa ating pananampalataya. Okay? Now, alisin mo ang church sa buhay mo. Pag sinabi mo alisin mo sa church sa isang community, tanggalin mo ang church sa San Pablo. Okay. Anong nangyayari? Yung ating paniniwala, maunti-unting madalamig, mamamatay na yan. Yung practices natin bilang isang mananampalataya, mawawala yan. Kasi wala na magpipreach eh. Wala magpapahayag. Ito ang mangyayari kapag di ka nakinig ng salita ng Diyos. Ito ang mangyayari kapag wala ka ng salita ng Diyos sa buhay. Pati panalangin, hindi ka na magagawa ng panalangin. So, totally cut off. Yan ang mangyayari. Kaya pala inilentulog tayo sa isang asin. Na kayo kumisan na hindi binabaliwala ninyo yung pakikinig ng salita ng Diyos, kayo ang palo dyan. Kaya pala inilentulog tayo sa isang asin eh. Okay? Kaya kung ano ang problema dumating sa buhay natin, dahil sabi ng Diyos, ayaw ko may mangyari sa iyo. Gumagawa ang Diyos ng maraan para magbalik tayo sa kanyang kalooban. Kaya kung minsan mabibigat, matinding problema na binibigay sa atin para tayo gisingin. Okay?
No, there's another kind of salt. Ito pa, may another kind of salt. Tuwa ako na makita ko itong isang asin na to. Ang tawag dito is smelling salt. Smelling salt. Ito yung salt that has restorative agents. Ito yung pag nawalan ka ng malay, okay, ipapaamoy mo, dudurugin mo itong asin na ito, papaamoy sa'yo, babalik ka sa consciousness mo, magigising ka ulit. Yun. Kaya sabi ko, kaya pala itong asin na ito, napakahalaga. Kaya pala hindi, talagang Diyos talagang makapangyarihan, all-knowing. Alam niya ang asin na yan. Kaya ilan ko, ay kayo ang asin sa mundong ito. Ibig sabihin mo, inalungtol tayo sa isang church. Okay? Kapag ang church na yan, in-apply natin ang salt na ito sa natutulog ng mundo, spiritually, okay? Tayo ang gigising sa kanila. Kaya nga pala kasi nasabi nga nung Old Testament pa sila, go ye therefore and teach all nation. Kasi noon talagang matindi na rin ang spiritual na buhay nila noon. Pinagigising sila. Kaya tayo na mga mananampalataya, tayo ang church, tayo yung asin ng mundong ito. At kaya tayo dapat magpakaalat. Kasi ang mundong ito ngayon, lalo dumadating ang pagdating ng Panginoon sa Kristo, wala, tulog sila spiritually. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Kahit na mali yung kanilang ginagawa, kung samba nila, hindi nila alam. Di ba? Patay yung spirit nila. Kaya napakahalaga po ng papel natin. Kaya napagalan ng pakikinig. Maghapatin ninyo, pag nakikinig tayo, nagpapakaalam tayo. Okay? Habang tayo nakikinig, habang pastor yung nagtuturo ng asin. Okay? Nagpapakaalat po tayo. Ang problema natin yung hindi makikinig. Okay? Gaya ngayon, ilan ang nakikinig? Siguro busy kayo masyado. Nakita ko ibang screening nyo. Nakikita ko dito kung sino yung nakikinig. Nakikita ko yung hindi nakikinig. Kasi lalabas yung pangalan niyo po dito. Kaya nga sinasabi ito, ang kalagahan ng asin sa buhay natin. Yung salita ng Diyos. Yung connection natin sa Panginoon. Connection natin sa banal na Espiritu. At ang connection natin sa Kanyang salita. Okay? So tayo yung gigising, tayo yung gagamitin. Gagamitin ng Panginoon para gisingin ang mundong ito na natutulog sa kanila spiritually. So, gisingin natin po sila mga kapatid. Yung mga taong hindi interesado sa mga spiritual na bagay. So, bakit po sila gisingin? Maaling itong mga taong to, halimbawa, kasama mo sa trabaho. Okay? So, pag yan nakausap mo, halimbawa, ikaw maalat, kayo yung alat. Okay? Ikaw yung maalat, tayo mga asin, di ba? Ngayon, pag nakausap mo sila, kapag nakasama mo sila sa trabaho, nag-communicate ka sa kanila, eh, malalaman nila, sa malalaman kaya nila na ikaw yung asin. Okay? Lalo na po yung mga taong wala pang hindi pa nila kilala ang Panginoon sa Kristo. Pwede pa silang tumigil, sabi niya, halimbawa, nag-uusap kayo, o kaya kasama mo sa trabaho, sabihin nila, Brad, anong mayroon ka na wala ako? Di ba? Parang iba yung buhay mo. Iba yung buhay mo sa akin. Parang meron ako, parang meron ka na wala ako. Yung kaya, ganun kaya masasabi nila sa'yo? So, yun yung power ng salt, mga kapatid. Ganyan tayo yung power natin, ha? Pag dumaan ka, nakikita, pag nakausap mo, nakausap mo, nakasama mo yung taong yun, meron pa silang mapupunan sa'yo na wala sila, na meron ka. Papatigil sila eh. Nag-iisip yun. Bakit yan sa yung taong yun? Kahit na may problema sila, parang kayang iba siya. Okay? Nakikita na yung patutuo natin. Kasi tayo yung asin na yun eh. So nakita natin yung power of salt. Okay po? Now, titignan natin yung tatlong primary uses ng salt. Tatlong pangunahing gamit ng asin. Una is seasoning. Okay? Pag sinabing seasoning, ano yun? Pampalasa. Okay? Pampasarap. Parang ako, no? Ang tawag sa akin ng mga anak ko pag nagluto. Ano yung menu yan dad? Maski Pops. Okay, maski pa paano? Pasat may lasa. May asin, may timplada, lumasa. Kaya pala, that's why we are salt of the earth, ano? Tayo pala yung pampalasa dito, tayo pampagana, pampasarap sa mundong ito. Kapatid, okay? We are putting the best flavor to the people. Amen. Kaya nga, pag nakausap mo yung taong yun,
dapat nahawaan mo ng flavor yun. Okay? Na-enjoy niya yung pakikipag-usap sa'yo, na-enjoy niya yung usapan niyo, fellowship niyo. Pangalawa, na-share mo sa kanya ang Panginoong sa Kristo. At tinanggap niyo si Kristo bilang tagapagligtas. Ayun, siya naman ngayon na asin. Hindi ho ba? So, kaya tayo tinawag na asin ng mundong ito. Tayo naglalagay ng pinakamagandang lasa sa mga tao. Okay? So, tinan nyo ha. Dapat ganito. Yung presensya mo ay dapat na hindi ka iniiwasan. Ay, yan na si ano. Bakit? Nakaka-nervous kasama yan. Yan na si ano. Iwas tayo. Bakit? Palaging galit yan. Okay, pag nakasama mo, ginagalit mo sila. Okay, pag nakasama ko, ninenervyos sila. Saan sila ninenervyos? Sa attitude mo o sa paano ka makisama? Sa ugali mo. Hindi tayo dapat magano na sila ay nag-aalala pagkasama kanila. Dapat pagkasama tayo, lalo na yung mga hindi mananampalataya, dapat excited sila. May nakukuha sila sa atin. May nakukuha silang flavor sa atin, yung sarap. Di ba? Pag umaawit tayo ang ligaya ng buhay, kung kasama mo si Kristo, ano nakukuha natin kay Kristo? Yung ligaya. Amen. Di ba? Yung enjoyment. Di ba? Yun ang maganda ron. Kasing-asin tayo, ano yung makukuha nila sa atin pagkasama natin sila? Okay? So, tingnan nyo ha. Kung tayo yung salt, you are to make people better when we work with them. Dapat na-enjoy nilang kasama tayo. Kamaki ilang beses ko doon narinig yan, sarap kang kasama. Kasi palabiro pa nga ako. Pag nagbibiro, may kasamang verse yun. Okay? So, pag kasama natin sila, at pag iniwan natin sila, mayroon po tayong naiwan sa kanilang buhay. Okay? Na mayroon silang pagnanasa na gusto ko rin maging kagaya niya. Gusto ko rin maging maayos yung aking buhay. Kaysa maging worse yung buhay ko. Kaya sabi niya, dahil may nakuha sa sayo, tatawag sa'yo. Pwede ba makasama ng church niyo? Pwede ba tayo mag-fellowship ulit? Meron silang hahanap-hanapin. Yun ang asin. Alam niyo kung bakit kamisan wala tayong ganon? Hindi na kayo nakikinig ng salita ng Diyos eh. Nagsimba ka, pero hindi ka nag-take note. Okay? Nakinig ka nitong live na preaching na to, hindi ka wala ka naman ang ginawa. Kasi kailangan mo kunin ito asin ng pagpapaalat ito, kapatid. Okay? Kundi magiging worse yung life mo. So, kung tayo ngayon yung salt, kailangan may bigay natin yung best natin sa kanila. I don't care kung paano kagulo yung life nila. I don't care kung siya man ay addict. I don't care kung siya man ay masama ugali niya. Okay? At least may maibigay tayo sa kanya na flavor. Na masarap pala ang Kristiyano. Kaya meron kaming dati pa, meron di ba, naalala mo si Brother Romel. O, nung mapunta sa church dati, no? Ngayon ko lang narinig yung cross John 1:9 ah. Parang ngayon ako nakakilala kay Kristo. Okay? Pero makikita natin na may mga ganun tao. Pero kailangan ka lang maghiwalay tayo. Kasi marami nang naapektuhan. Binigyan natin yung best na natin. Okay? Tinanggap natin siya kung gaano man siya. Pero mahal pa rin natin siya. Bakit nagpipray ko pa na at least may aring dumating ang panahon na dumating yung naitanim natin sa kanya, yung flavor na binigay natin sa kanya, isang araw magkaroon ng epekto. Okay? So, just pray with the flock. Ibilang po siya marami. Yung mga membro natin hindi nagsisimba. Yung mga membro natin na na-offend. O diba? Kaya tinuro ko yung how not to be offended. Kaya sila na-offend noon, wala sila sa fellowship sa Panginoon. Okay? Yung mga membro natin na gustong maghanap ng iba. Kasi, maaaring na-offend sila sa preaching, out of fellowship sila noon. Kasi kung in fellowship sila noon, hindi sila honest. Okay? Sarili nilang kanilang sinunod. So when we are salt, mga kapatid, you're to make people better, kahit na yung buhay nila ay hindi tama. Pero pagka umalis sila, nagkahiwalay na tayo, nagkaiwan tayo sa kanila ng isang pagnanasa na gusto ko maayos yung buhay ko. Ayaw ko ng ganito maging worse ang buhay ko. So, we're to bring people out of our best. Okay? May bigyan natin yung best natin sa kanila, mga kapatid. Huwag natin pipiliin ng tao kung siya kasi may ugali tayo na pag masama sila, ay hindi iwasan na natin sila.
Alam niyo bakit? Naniniwala pa rin ako ng bawat tao, okay? Bawat isa sa atin, nagbinigyan ng Diyos ng something good in that person. Meron siya pa rin mabuti. Kahit sabihin pinakamasama siya, meron pa rin siyang mabuti na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ang problema nga sa atin is, palagi tayo nakatingin sa pangit. Tama? Aminin natin yan. Tinitingnan pala natin yung masamang ugali. Ano masamang ugali yan? Tinitingnan natin palagi yung pangit sa taong yan. Hindi natin makalimutan. Pero hindi natin tinitingnan yung mabuti sa kanya. Kaya sabi ko minsan, oo nga, no, tama ito. Kasi tinan mo ang asin. Kung magpili ba ng asin, pag pumunta yung asin bumagsak mo sa maraming, ayoko niya, maraming bakterya. Hindi mo pipili ang asin. Okay? Basta ginamit ko yung asin, gagamitin niyo kung anong papel niya. Asin siya. Yes. Pampalasa siya. That's so good. Wala siyang pinipili. Ganun na asin. Kaya ang problema sa atin, nakatingin lang tayo sa tinting natin yung masama sa tao. At never natin tinignan yung kabutihan ng tao na yan. Ngayong umaga, okay? Natutuhan mo na ako pala ay asin. Na kayo pala ay asin. So ngayon, meron na rin kayong kaisipan o attitude na, hindi. Kahit ang pangsama ng taong yan, okay? Nasa isip niya rin, may mabuti pa rin tao, may mabuti pa rin itaninim ang Diyos sa kanya. Amen. Okay? Now, ano yung mabuting yan? Okay? Kaya nga tayo tinawag ng Diyos Ye are the salt of the earth. Tinatawagan tayo ng Panginoon dito. Bakit tayo tinatawagan? To help bring the best out of people. Ipakita natin na tayo asin. Na tayo pwede niya magamit sa tao na yon. Na yung ating buhay, nakikita niya, ay, ganda ng buhay niya. Sarap naman ang buhay ng tao niya. Ano yung flavor, nakikita nila. Okay? Nakikita nila yung best sa atin at pwede nilang makuha yun, ma-desire din nila yun na gusto ko rin maging maganda ang buhay ko. Okay, parang ganito ang nangyayari. Example, ang service natin. 9:30 ang service natin. Okay, tingnan nyo ha, pansinin nyo. Ang lahat ng mga miyembro, pang magsisimba, nasa ano sila? Ibang mode. Okay? Pag sinabing mode, pag tinignan ko sa dictionary, yung mode is a type of automatic behavior. Na kapag para kang holy. Okay? Para kang walang kasalanan. Nakadamit ka ng maayos, nakapamamako ka, okay? Pag-dress up ka ng maayos. Pero pagkatapos ng service, ano nangyari? Okay? Iba na naman ang buhay natin. Ganun, di ba? So, makikita natin na, mga kapatid, may mga hindi tama sa church natin. Okay? Kailangan may ma-repair yung dapat ni-ayos natin sa buhay natin yan. Pero isang maganda rito na gusto kong malaman nyo, that there is a great thing no matter how life, kahit na sabihin how miss your life is, how bad you are, how ugly you are, there is something good that God has what? Put in you. Meron inilagay na kabutihan ng Diyos sa inyo. At yon, kapag nakonekta ka sa isang maalat na tao, okay? Sa isang maalat positibong tao, it will put out the best of you, lalabas yung kabutihan mo. Okay? Maano yan mabibreak, magigising. Okay? Magigising yung good na yan, ang binigay ng Panginoon sa iyo, yung gift na yan. Ewan ko sa inyo pero ako, ayaw ko makasama yung mga tao na ibang hindi mo maibibigay yung best mo. Gusto mo ibigay yung best mo sa kanya, pero anong ginagawa? Iniiwasan ka. Ayaw sa'yo. Wala kang magawa. Hindi mo maibigay yung flavor mo sa kanya. Di ba? Now, who is to make them live better? Parang ganun, di ba? Parang ako kasi, gusto kong madikit din sa mga taong maaalat. Kagaya nun, sino man ang dikit ko nung una, nadikit ko yung pastor ko, palagi kong kasama. Nadikit ko yung dean ng Bible College, si Pastor Rowley noon, ngayon na.
Nakakadikit ko yung mga pastors din, mga leaders sa simbahan namin. At may mga naiwan sila sa akin, mga nauna sila sa akin eh. May mga natutuhan ako. Okay? At yun ang purpose ko natin. You got qualities, you got gifts inside of you, at nang tanggapin mo, Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas, nandyan na yan. Yung gift na yan, binigyan ka niya ng gift. Amen. Okay, binigyan ka ng mga good qualities ng Panginoon. Tira nyo, ang banal na Espiritu, nang tinanggap natin siya, nanahan sa atin, di ba? And then, nung siya manahan sa atin, binigyan niya tayo ng gift. Parang ako may gift of pastor teacher. Ang iba sa inyo may gift of administration, may gift of teacher, may gift of health. Okay. Nandiyan na yan sa atin. Na kailangan natin ma-activate. Okay? Now, alam ko, tinan sa inyo, marami sa church natin, pag simba, aalis na agad. Minsan hindi pa magsisimba, late pa. No, may yung gift nyo, kaya hindi matagputagpuan yung gift nyo, kung anong gift meron kayo, ano yung good na nasa inyo, hindi ma-activate, hindi ma-connecta, hindi mabatak, hindi magising. Okay? Now, if you spend time regularly with the right people, okay, kung saan palagi nakakakuha ka ng mga salita ng Diyos, na-a-advisean ka, okay, at pinakikinggan mo yung mga advice nila, okay, isang araw, okay, makikita mo, positibo ka na rin. Nagiging maalat ka na rin, mga kapatid. Paalatan lang yan eh. Lalo-lalo na doon sa mga wala pang Kristo sa kanilang buhay. Now, some of you will never be what you are to be. Okay? May plano ang Panginoon sa iyo, kaya lang hindi kayo magiging yung plano, hindi magkakaroon ng katuparan sa inyo if you keep hanging with people who have no soul. Palagi mo kasama, kabarkada mo, hindi naman maasim. At lalo ka, nagiging worse. Maasim. So, kailangan evaluate natin. Kasi na-evaluate, examine natin, okay, judge natin yung mga taong palagi natin kasama araw-araw. Sila ba ay salty? Why? Because salt is a seasoning. Ano may makukuha ko sa kanila at ano may makukuha rin sa akin? Okay. Now, maraming church ngayon, gumagawa talaga ng effort sila. Sinasabi nila sa mga tao, ako, ang gulo po ng buhay nyo. Okay? At ang dami niyong maling ginagawa. Ni-rebuke natin sila. At pagka kayo ay pupunta kayo sa langit, ay sa impyerno. Siyempre, na-open yung iba. Pero sa totoo, yun ang sinasabi ng Bible. Kailangan po silang mga kilala kay Kristo. Kailangan nilang ma-save. Lalo sa panahon po ngayon. Kaya kung siya, paano ka hindi magsasalit? How can they hear without a preacher? Di po ba? So, meron tayong, we have to give, tayo. Yung gospel na yan, nasa atin na. Nung tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas. Kasi siniyaran tayo, di ba? Narinig mo, naintindihan mo. At nang dahil doon, nanampalataya ka sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa Krus of Calvary, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas. So, yung ating tinanggap na yun, share natin yun, ibigin natin yung gospel sa kanila, as we are, yun, para yung season nila, yun ang unang season natin ibibigay sa kanila, yung mga wala pang Kristo. Papaliwanag natin sa kanila. Okay, nung sila nakakilala na kay Kristo, patuloy natin ibigay sa kanila yung seasoning na yan. Kaya hayain natin sila makinig palagi ng ganitong live preaching, may isama mo sa church. Okay? Hindi po tayo dapat maging katulad ng mundo. Kailangan magkaroon talaga ng difference ng mundo at saka ng church. O ng isang Kristiyano. Tingnan mo, isama mo ng isang tao na Kristiyano sa isang hindi Kristiyano. Ano yung pagkakaiba nila? Sabi ng Panginoon, di ba? We should not be conformed with the world. Amen. With their ideas, with their practices. Bisa marami sa atin talaga nung magiging makamundo. In fact, there are people who call themselves Christians, pero ina-argue nila, nakikipag-away sila sa church. Nakikipag-argument sila. At may mga Christian naman supporting the world to the things of the ungodly. O, di ba? Bakit ko yan? Ganyan ako, naging ganyan din ako dati noong una. Pero hindi ako kalaban ng simbahan. Now, we are to be seasoning of the world. Okay? Hindi yung nasa simbahan ka, banal ka, panglabas mo, makamunto ka na ulit. Eh, hindi po ganun. Tayo yung talaga, nasa atin yung power eh.
Okay? So the power of salt, binanggit natin kanina, seasoning po tayo. Tayo nagbibigay flavor sa kanilang buhay, nagpapaganda sa kanilang buhay. Kung paano sila mag-ayos sa salita, paano sila mamuhay ng maayos, paano sila maayos yung kaisipan nila, paano sila magsalita. Okay? Nawawala na yung mura, di ba? Wala na yung mga simangot. Gumanda na eh. Maganda na ang lasa niya. Okay? So, hindi lang po yun. Pangalawa is preservative. Preservative. Pinipreserve. Ano yun? Salt preserves. Anong pinipreserve ba niya? Yung kasariwaan ng isang pagkain. Okay? Salt is designed to preserve the freshness of foods. Kaya kung may mga isda na nilalagyan ko ng asin, okay, hindi basta-basta nasisira yon. O kaya yung karne, lalo't may kalamansi, lalagyan mo ng asin. Okay? So, tayo po yung asin ng mundong ito. Tayo yung preserver ng katotohanan. To preserve our belief and our practice. Ano ba? If nobody will stand for the truth, we are to stand to proclaim the gospel. Tayo, walang tatayo, tayo po. Okay, wala nang soul winning. Okay? Paano may-preserve natin ang truth na ito? Pag namatay ako, wala na yung truth na yan. So, kailangan yung truth na hawak ko ito, yung gospel na ito, kailangan ibigay ko ito sa iba. Para maprotektahan ko, isi-share ko ito. Hindi yung, ay, Pastor, bakit? Bakit di ka nag-soul winning? If hindi preserve po ang truth, baka manakaw eh. Ang ibig sabihin ng preserve na yan, kapag hindi ka na kagaya may isang simbahan, ano? May isang simbahan na hindi nagsa-soul winning. Ano nangyari? Eh, puro matatanda na. Yung kanilang mga anak, hindi sinisharean, yung kanilang apo, hindi sinisharean, yung kanilang manugang, hindi sinisharean. Sila na lang yung matatandang na save. Nung namatay na yung matatandang yun, patay na rin yung simbahan nila. So, they have to preserve the truth. Okay? So, if nobody will stand for the truth, tayo tumayo. I-proclaim natin, i-declare natin, i-share natin ang gospel na yan. Gospel of truth. Kahit na ayaw nila. Even the world, sabi ng mundo, ayaw namin. At least, andun ka, nag-share ka, ginawa mo yung papel mo bilang isang asin. Kasi gusto mong i-preserve yung truth. Eh, paano na yung kung wala nag-share sa atin? Kahit na hindi sila umaayon sa atin, tatayo ka pa rin. You're going to stand up boldly and preach the gospel. Because we are called to be preserver of the truth. Ang iba sa atin, nahihiya. O maaring iba sa atin, hindi mo talaga alam ang gospel. So, ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Maaring may pananampalataya ka, hindi ka nagsisi. Walang spiritual reaction. Maaring nagsisi ka, inalis mo yung mga bishop mo, pero wala kang pananampalataya. Eh, wala pa rin. Tandaan niyo po yun. Kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. At kung tunay na mananampalataya ka, tatalikod ka sa hindi tama. Tatalikurin mo yung paniniwala mo at yayakapin mo ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon sa buhay mo at susundin mo siya bilang yung Panginoon at tagapagligtas. So may pagbabago ng buhay, di ba? Kaya kapag hindi ka nagsisalita ng Panginoon, ibig sabihin ng kaligtasan, ibig sabihin, wala. Hindi ka preserver, hindi ka salt. Ano pa? Preserver ka ng authority of God. Okay? Preservation of morality. So nakikita lang sumusunod ka sa Panginoon. Pinisupert mo, may sinusunod sa Panginoon sa buhay niya. May authority siya. Ang authority niya ang Panginoon. Ang authority niya ay salita ng Panginoon. So nakikita pinipreserve yung authority ng Panginoon. Meron silang kinusunod. Meron silang pinananampalatayanan. Meron silang iginagalang. Tayo yun ang Panginoon. Pinipreserve natin yung authority ng Panginoon. Yung moralidad, yung kagandahan asal. Pinipreserve natin yun. Yung tama ay tama at yung mali ay mali. Alam natin yung tama, alam natin yung mali. So, gagawin natin yung tama. Pinipreserve natin yung morality o moralidad. So, in reality, mga kapatid, yung kultura natin, pag sinabi natin culture, yung belief at practice natin will decay every day. Masisira, mabubulok yan araw-araw pag hindi natin pinipreserve yung katotohanan na yan. Pag wala nag-share ng gospel sa atin, wala na. Okay? Now, maliwanag po dito, sa mga choices natin na ginagawa at sa mga decision natin. Gaya nito. Paano mapipreserve natin yung kung yung katotohanan yan, kung
yung mga gusto mong music, yung music na gusto mo, hindi mo lang pinipili makabundong awitin, eh paano may preserve yung truth? Kasi inaalam na yung makabundong awit, eh, influensyahan ka. Sabihin mo, eh maganda naman ito kasi wala namang masama nito. Eh, saan bang kanta yung mundo pa rin yan? Okay? Ano ba yan? Ano pa? Yung mga librong binabasa natin. Hindi niya alam, ang binabasa nating libro kuminsan, hindi niya alam, makaka-influensya sa atin ng hindi tama yan. Yung mga movies na pinanonood natin, lalo pag wala kang kapasidad na manood pa ng mga movies na yan. Lalo sa mga TV natin, buti tinanggal na si Boyce Ganda. Malakot pangit na influensya si Boyce Ganda. Sila Abunda na yan, kabaklaan na yan. Sino ba yung tomboy na yun? Si Janice. Okay? Yung babae nagpaging lalaki. Charis. Charit talaga yun, ano? Ginagaya ng mga young people natin yun. Ginagaya ng mga buhok, ginagawa style ng mga suot nila. Isipin mo mga lalaki, ginagaya nila si Polo Pascual na patali-tali sa likod. Ginagaya nila yung mga sports. Tatalian nila yung mga lalaki, tatali sila ng ginagawa nilang babae yung sarili nila. Hindi naman sila babae. So paano natin mapipreserve yung authority ng Panginoon? Paano natin mapipreserve yung moralidad? Paano natin mapipreserve yung kultura natin? Paano natin mapipreserve yung pananampalatayang katotohanan pagka ginagawa natin mga bagay ng mga mundo? Asin nga tayo eh. Asan na yung pagkaasin natin, pagkaalat natin? So also, the preservation of components of salt is, it will prevent unwanted growth. Tingnan mo mga kapatid. Pagka nilagyan mo ng salt o ng asin yung lupa, buhangin, lupa, walang halaman na visible. Kasi alat yan eh. Pag nilagyan mo ng asin yung isang karne, walang bakterya na lalago. Pero kung yung tanim, nilagyan mo ng asin, sumibol, may sumibol. Aba? Yung karne, nilagyan mo ng asin, pero ang daming bakterya. Ano nangyari? Yun. Pag nakikita kayo ng tanim na lumalaki sa may asin, at yung bakterya na dumadami, ibig sabihin yung salt na wala na ng flavor. Okay? Pag nawala na ang flavor ng asin na yan, wala na asin yan. Kaya tingnan niyo mga kapatid, tingnan mo yung dating mainit sa pananampalataya, nakakarinig yan na yung flavor, ang pa. Yung preservative, ang pa. Pero once na mawala na yun sa pakikinig ng salita ng Panginoon, makikita mo siyang araw yan, ginagawa na yung ginagawa niya dati. Mas malma. Yung tinanggihan niya mga kanta noon, tinanggihan niya mga damit, tinanggihan niya nilayuan niya mga barkada, yung vision na hindi niya na ginawa, babalikan niya uli yun. Wala nang alat eh. Wala nang magpipreserve sa kanya. Okay? Yan po ang buhay natin. Dumami ng spiritual bacteria sa buhay niya. Sumisibol na yung mga dami ng galing sa kanya. Sinibolan ng mga bisyo sa kanya. Kaya sa atin, tingnan niyo muna kung kayo ba ilan ng palpana kay Kristo pero wala namang repentance sa pagsisisi. Walang tunay na pagtalikod sa ginagawa ng kasalanan. Kapatid, hindi ka paligtas. Walang spiritual na reaction na magganap sa buhay. Okay? Pero hindi yung reality nito. As a salt of the earth, we lost our effectiveness. Wala nang impact sa buhay mo. Wala nang effectiveness. So, hindi ka na maalat. We lost our flavor, our saltness, our power, and our courage. Wala yung tapang natin. Wala yung lakas ng loob natin. Kaya wala nagsusolwining. Okay? Wala nang nagsisya ng gospel. Wala na yung alat. Wala na yung power. Wala na yung lakas ng loob. Kiniklaim natin na mga Kristiyano tayo. Hindi nagbabasa ng Bible yan. Hindi nagme-meditate ng Bible yan. Hindi niya nire-review yung mga lessons natin every Sunday at saka Wednesday. Paano siya nagpapakaalat? Hindi pa nag-aaral ng kanyang salita. Wala nang soul winning. So, gumagawa tayo ng desisyon base kung ano yung nararamdaman natin at hindi na base sa salita ng Diyos na natutukan natin. So, palayo talaga tayo. Asa yung alat? Wala na. Okay? Wala na. Also, the preservation of components of salt, it will prevent, sabi ko, di ba, unwanted growth. Again, nagdadagsisibulan na.
Asan na? Naanyari. Di ba? Alam mo, ang prayer ko ngayon, nagpipray ako ng mga men o mga miyembro natin sa church. Nagpipray ako ng mga young people na mayroong isang mentalidad, mayroong attitude o ugali o kaisipan na sasabihin, tatayo ako para sa katotohanan kahit ako na lang ang tatayo. Ganun sana. Lalo na ng pandemic. Hindi natin alam, after this pandemic na to, pagkaroon third world war, ang hirap nun. Mas gugustuhin mo pa ang pandemic kaysa gera. Kasi pag gera, wala ka ng rasyon. Ang tatago ka. Okay, pag gera, talaga na mahirap ang buhay. So, kailangan ngayon, ikaw sana yung tumayo. Okay? Ikaw yung tumayo, ako ang tatayo. Kung wala nang tatayo, ako ang tatayo sa katotohanan. Ipamumuhay ko ang katotohanan sa buhay ko. Kahit na walang ma-encourage sa'yo, ganun ma-encourage sa'yo. Gusto mo ang tumayo eh. Kahit na walang nagpipray sa'yo. Iba kasi wala naman nag-encourage sa akin. Wala naman nagpipray sa akin. Ngayon, kahit walang nag-pray, kahit walang nag-encourage sa'yo, sabi mo, I will stand for truth. Not only as seasoning, not only as preserver, but what? Water interaction. Next C is letter C. Water interaction. Ang ganda nito. Pag sinabi water interaction, tinignan ko yung word na interaction sa dictionary. Sabi niya, the combined action of two or more things that effect on each other and work together. So if we mix salt and water, pag pinaghalo mo yung asin at tubig, ganda ng labas. It will result to in unique things. Unique. Kakaiba. Una, no? Yung asin, isama mo, okay? Mix it with your body. Okay. So, yung asin, kakainin mo. Kasi pupunta sa katawan mo eh. Yun, pag ito palang asin na to, okay, at pinasok sa katawan mo, i-retain niya ang tubig sa katawan mo. Hindi ka ma-dehydrate. Kaya mahalaga palang asin. Kaya pala pagka wala kang asin, kulang ka ng asin, nakaka-dehydrate ka. Pero kung may sapat kang asin sa katawan, pananatiliin niya yung tubig sa katawan mo. Yan yung sabi niya, retain niya yung water. Pero pag sobrang namang asin, pangit din. Okay? Kakaroon ka ng sakit sa bato. But you need water in your body. 70% po ang talagang required sa katawan natin. 70% ng tubig ang kailangan ng katawan natin. Kaya marami ko siya, masakit ang ulo, kulang sa tubig. Yung nahihilo, kulang sa tubig yan. Hindi lang basta, pero yung nahihilo, nagliligi na yan. Okay? Pero pag nahihilo ka, nasusuka ka, parang ikaw ay parang mahihimatay, check mo yung tubig mo kapatid, baka kulang na. At baka kulang ka na rin ng asin. Okay? So that your body can live. Okay? Para mabuhay tayo. At yung salt na yan nakakatulong para manatili, maparetain niya yung tubig sa katawan natin. O, di ba? Natututo pa tayo, hindi lang spiritual, pati sa physical natin, tututo tayo. So, in other words, o ibang salita, pag ikinonekta ko, pag ikinonekta ko ang katotohanan, anong katotohanan? Yung Word of God, okay? Esensya ng Holy Spirit sa buhay ko, ano mangyayari? It will bring impact to our community. Magkakaroon epekto sa lugar na yung tinitirahan natin. Kung talagang seryoso ka talaga, ano? Okay, una, sabihin, balik ka rin natin, filled ka ng Holy Spirit. Okay? Nakinig ka ng Word of God. Nag-meditate ka ng Word of God. Natutuhan mo. Yung araw-araw na ginagawa mo ito, kapatid, it will bring anointing sa buhay mo. Ano anointing ng Holy Spirit? Pag ando yung anointing, ibig sabihin, kumikilos, pinapayagan mo kumilos ang salita ng Diyos sa buhay mo at ng Holy Spirit, doon ka ngayon nagkakaroon ng pagbabago. Okay? Nagkakaroon ng effectiveness yung spiritual mong buhay at nagkakaroon ng impact sa mga tao sa paligid mo at ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang tunay na alat. Yun yung tinatawag na asin ka ng mundong ito. Kahit sa mundalin, sama mo sa katawan, connecta mo yung spiritual naman ginawa nito. Yung truth plus the Holy Spirit, pinagsama mo yan, diba? Ano mangyari? Magkakaroon ka ng anointing, nagkaroon spiritual anointing. Gift mo ngayon para
magkaka-effect yung gift kung saan ka mag-gift. Naging effective ka ngayon sa gift na binigay ng Panginoon sa'yo. Ano man gift na yun, kung anong ministry meron ka, kasi magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kasi tingnan na yung pagbabago mo nangyayari sa buhay mo eh. At nagkakaroon ka ng impact sa mga tao. At yung power ng Panginoon nakikita sa buhay mo. Yun. Okay? Naranasan niyo ba yun, kapatid? Madalas out of fellowship kayo eh. Pag out of fellowship, tsak walang Word of God. Okay? Pag ikaw nag-aaral ng Word of God, ibig sabihin, in fellowship ka. Natandayin yan. Pag ikaw yung nagpipray ka, yung talagang nagpray ka talaga, wala kang problema. Pero talagang ginagawa mo malaki, nag-aaral ka ng Word of God, ibig sabihin, inaalam mo mangusap ang Panginoon sa buhay mo, and then, nag-aaral, nagpipray ka, kinakausap mo ang Panginoon sa buhay mo, talagang magkabago ka talaga. Kasi nagiging close ka sa Panginoon, nagiging close contact ka sa Panginoon. Kaya naging effective ka sa mga ginagawa mo. Kaya yung effectiveness na ginagawa mo sa ministry, nagkakaroon ng impact na yun sa mga buhay ng tao at sa yung kapangyarihan ng Panginoon nakikita sa buhay mo. Okay? Parang nung nasa San Diego kami, meron kaming water system. May gripo yun, kinonekta ko yung filter sa gripo. Ang tawag doon ay purifier. Ganito pala yun. When the water pass through the salt, it will purify the impurities of the water. Parang gano'n, no? So, that's why we need salt. Yung salt, which is the Word of God, sinasabi ng Word of God na ito yung ginagawa mo, mali yan. Mali pala ito ayon sa Word of God. Hindi pala tama ito. Hindi ko pala dapat sinusot ito. Hindi ko pala dapat hindi ko dapat pala nakikipagrelasyon sa ganito. So, ibig sabihin, yung mga pumapasok sa buhay mo, na itatama ng Word of God. Kasi kung ikaw lang, yung sarili mo lang standard, wala. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng presence of God dito. Okay? Yung presence of God, the Holy Spirit sa buhay nyo, yung control ng Holy Spirit. That is why we need salt. Because we are the salt of the earth. Amen. So dapat tayo ngayon, kayo mga estudyante, dapat kayo yung salt sa inyong eskwelahan. Hindi yung pag nasa eskwelahan kayo, very wild na kayo. Suot nyo, yung salita nyo. May nakikita pa ako minsan, mga estudyante na Kristiyano, yung nagbumura. Siya? Okay, meron pang minsan na nakikita ko, naninigarilyo. Kristiyano yun. Wala. Yung barkada, yung mga salita ninyo, paano may nagiging asin yan? Ang hirap. Sa opisina, ganyan, kailangan nyo rin yung salt. Kayo nasa opisina kayo dapat ang salt sa office nyo. Kailangan natin ng salt sa pag may trabaho, kung may trabaho ka. Kaya hindi natin kinakitaan ng dapat pag nasa office ka, kahit namitin mo sa mga pakiramdam kasi musigla ka. Pinipilit mo ipakita na, hindi, ako ng Diyos alam ko na kaya magpahinga lang siguro ako ng ganito. O kaya may problema, kaya sinishare mo sa mga unbelievers yung problema mo. Hindi yun. Tayo ang dapat magbigay ng maganda. Flavor nga tayo eh. Plus, pinoprotektahan natin yung truth, kaya sinishare natin yung gospel. Okay? So, plus yung impact sa atin, yung pagbabago ng buhay natin. May sa school ninyo, mga estudyante, may nakita po silang pagbabago sa inyo nang kayo makakilala kay Kristo? Nakikita ba ng mga klase nyo? Sa opisina ninyo, kita ba nila Kristiyano ka? Nakikita ba nila yung pagbabago sa iyo? O yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin? Yun yung epekto ng asin sa buhay natin. Di ba? Sa marriage relationship. Alam mo, pagka ito pala i-apply natin to, ay talagang masarap ang buhay Kristiyano. Masarap ang buhay may asawa. Kapag alam mo na, asin kayo. Kasi may flavor eh. Di ba? Ilalabas mo yung flavor mo sa misis mo, ilalabas mo ng flavor din ng mister mo. Di ba? Plus, pinipreserve mo yung relationship nyo because of the truth. Nagkakaroon kayo ng impact ngayon sa iba. Kaya gabi siya, na-encourage mo yung ibang may asawa. Uy, sarap niyo. Bakit ang saya-saya niyo? Parang kayo walang problema. Hindi kasi, uy, Mari, anong nangyari sa mukha mo? Bakit puro pasa? Okay, Brad, anong nangyari sa mukha mo? Binugbog ako ni Mrs. Wala na. Okay? Yan ang kahalagahan ng salt. Kahit tuwa talaga ako sa lesson ng mga kapatid. So, eto pa, no? Sa anumang relationship, even sa boyfriend and girlfriend, you need salt. Sa congregation natin, sa church natin,
Kailangan natin yan. Why? To clean up the impurities. Even sa mga relationship, sabihin mo, pag may maling ginagawa, sabihin mo kung pabayaan na alam mo nang mali eh. Diba? Even sa bahay natin, pag may mali, sabihin nyo sa mga kapatid nyo, even sa tatay mo, sa nanay mo, mali. Aminin mo sa, kasi tayo yung salt eh. Tayo yung magsasabi ng mali yan. Pero siyempre, may respeto ko sa tatay mo. May respeto ko sa lola mo pag mali. Ay, lola, tama kasi niyan, ganito, ganito. So, nakikita mo na kahit sa loob ng bahay, preserver ka pa rin. Number 2 is, when salt mix with ice. Gusto pa ito. Grabe talaga to kasi na to, no? Pag yung salt inihalo mo sa ice, it melts the ice. Okay? So when you put ice or salt in the ice, talagang malulusaw unti-unti yung ice na yon. Ngayon, that is why, ngayong umaga, mga kapatid, nakapansin nyo, ako ay nagsasabog ng asin, maraming asin sa inyo ngayong umaga. Mga salita ng Diyos na yan. Para yung mga malalamig na puso ninyo, matunaw yan. Yung matitigas na puso ninyo, matutunaw yan. Yan ang papel natin as asin. So, makinig po kayo. Okay? Salt will melt hard and the hard heart. At yung salt na yan is the Word of God. Kaya nga tayo ngayon, nagpapakaalat tayo ngayon. Ngayon, kung may tatamaan dyan na asin, na malamig ang puso, matutunaw yan. Iinit uli yan. Kasi may mga members daw tayo na parang hindi interesado makinig ng Word of God. Kasi kung minsan, hinahanap ko yung mga mukha niyo dito, walang nalabas. Tapos, nakita nga ni Jerry minsan nakikipag-text pa habang nagpipreach sa iba. Intelligent. Ang hirap, no? Instead na manood po tayo ng TV, mga kapatid, instead na tayo makapag-Facebook, manood po kayo sa preaching. Kasi nagpapakaalat kayo niyan eh. Kaya nga, tira nyo ha, kayo makakaalam, malamig na yung puso, ibang member natin malamig na ang puso. Sumisimba kayo, nanonood kayo, kumisan talaga nanonood kayo. Pero dapat kung manood kayo, nakinig kayo ng Word of God, kailangan seryosohin nyo sa pakikinig ng Word of God. Kunin nyo yung makukuha nyo, tapos pag-aralan nyo, i-meditate ninyo. Kaya mamayang hapon nga, doon mo rin tayo eh. Ang lesson natin mamayang hapon is God's, meditation of the Word of God. Godly meditation of the Word of God. Pero tututukan natin yung courage. I-meditate natin yung courage mamaya. Kaya mga kapatid, ang hirap, kailangan nyo ng asin. Kaya ngayon umaga, tapon ng asin sa inyo ngayong umaga para matunaw yung cold heart ninyo at lumambot yung hard heart ninyo. Yan ang papel ng salt. Galing pag nilagay mo talaga yung asin sa salt, talagang matutunaw yung labig, pati labig niya. Now, naniniwala ko ako kung kayo po ay may anak at yung anak nyo ay nagpinipilit yung pang makinig dito. Yung apo nyo pinipilit yung makinig. Alam nyo, o kaya pinipilit ka, ayaw magsimba, kung na simbahan, pag nabukas na, may mga bata kasi ang people na tinisimba ko minsan eh. So, kinakailangan kong ipaliwanag natin sa kanila ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kayo mo mas magpaliwanag, lolo at lola, tatay at nanay, kuya, ate, sa mga kapatid niyo ayaw makinig ng salita ng Panginoon. Ipakita natin ang kahalagahan ng pagpunta sa church. Ipakita natin, ngayon wala pa kayong church, ipakita natin ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi kung patuloy kang makikinig, patuloy silang makikinig ng salita ng Panginoon, eventually, okay, yung kanilang cold heart, yung walang ganang makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, matutunaw yung kalamigan ng puso nila. Mag-iinit yan. At ang ng buhay ng Panginoon into a new world in the presence of the Almighty God. Okay? Maging iba yung buhay nila. At sa bandang huli, sabi niya, buti lang pinilit ako ni Lola. Buti lang pinilit ako ni Mami. Buti lang pinilit ako ni Daddy. Buti lang pinilit ako ni Chang. O, diba? Buti lang pinilit ako ng ganito. Pero bandang huli, nung una, maaaring hindi mo ma-appreciate, pero bandang huli, nagiging iba ka na. Kasi yun ang epekto ng asin. Okay? Kaya nga asin tayo ng mundong ito. Okay? So I believe the love of the Lord Jesus Christ and His blood
will break every chain sa buhay natin. Yung talagang masamang ugali natin, yung mga vision natin, na para tayo nakakadena na tayo. Now, God is going to break that in Jesus' name, mga kapatid. Okay? By the power of the blood of the Lord Jesus Christ, patuloy niyong ginagawa ito. Ako, ganun din ako noon. Okay? Nagtataka ako sa Lord, tulungan mo ma-overcome ko ito kasi sa inyo dapat manggaling yun eh. Pag meron kayong ginagagustuhan, nakikita hindi magandang ginagawa niyo sa buhay niyo, pero patuloy niyo pa rin ginagawa, pero ayaw niyo yun, patuloy lang po kayo makinig. Okay? Namin niyo yung mensahe ng salita ng Panginoon palagi. At later on, God is going to move your heart into a higher, to a brand new life. Tataas ka ng Panginoon sa mas magandang bagong buhay. Sabi mo, ayaw ko pag nakita mo yung buhay, ayaw ko nang balikan yun. Andito na ako, ayaw ko nang balikan yun. Nasusuka ako sa buhay ko yun. Ganun po yung mga kapatid. Okay? Now, punta tayo sa application. So, nakita na natin yun, yung power ng asin. Okay? Nakita natin yung ingredients, yung elements. Okay? Ngayon, punta tayo sa personal application of being salt. Ako, salt ako. Di ba sabi niya? We are the salt. Hindi na sabihin you, gawin natin, we are the salt of the earth. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, kung may katabi ka, sabihin mo sa kanya, you are the salt of the earth. Turo mo. You are the soul of the You earth. are the salt of the earth. You are the soul. Now, tinatawag niyo po tayo ngayon at meron siyang assignment para sa inyo. Okay? God has an assignment for you. Hindi sa pastorya, kundi sa iyo. You are the salt of the earth. Sabi niya rito, kayo ang dapat mag-influence ng mga bagay na spiritual. Sa bahay ninyo, sa opisina ninyo, sa school ninyo, pwede wala pang pasok, no? Pwede ka maki-influence sa pamagitan ng text. Hindi yung puro text, chismisan. Okay? Gamitin mo yung cellphone mo para ma-influence ka na ikaw ay asin. Ipakita mo na ikay mano ng palatay, ipakita mo na alam mo ang gospel, i-share mo yung gospel sa kanila. Okay? He has anointed you to make the difference. Sabi mo, inanood ka ng Panginoon para magkaroon ng pagkakaiba sa buhay mo. Ipakita mo na kakaiba ka. Ipakita mo na anak ka ng Diyos. Ipakita mo na meron ka na wala sila. Yun yun. Yung influential effect, ang tawag doon. Ano ba? Sa trabaho mo, okay, na kinabibilangan mo, sa barangay, or you are called to be the salt. Papilan natin yung mga bagay na yan sa buhay natin, mga kapatid. Linawin natin to. The assignment from God is to be the salt of the earth. And He anointed the church to charge the world. Or not to charge, but to change the world. Tingnan niyo ako. Sino ako dati? Kung hindi ako naging Kristiyano, di nabawasan na yung kalukuhan. Eh, sino ako dati? Hindi ko dapat sabihin, pangit, hindi tama, hindi maganda. Pero na ako'y makakilala sa Panginoon, may naging salt of the earth ako. Grabe, nawala na yun, nawala ako sa mundo na yun, nandito ako sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung mas marami tayong may influensyan, isi-share ang salita ng Panginoon, mababago yung kanilang buhay, mababago yung mundo natin. Okay? So you are the salt to change the world. Ngayon sa atin, mas marami mas faithful pa tayo sa trabaho natin. Okay lang na maging mahalin natin yung trabaho natin. Pero dapat hindi hihigit din sa Panginoon. Mahal natin yung school natin. Na kung minsan na hindi kayo pumapasok dahil sa mga assignments ninyo. Okay? So ngayon, wala kayong pasok ngayon. Pero ang salita ng Diyos patuloy pa rin. Marami kayong accomplishments sa school ninyo, pero may na-accomplish ka pa sa Panginoon o lumayo ka pa sa Panginoon. Ito mabigat. Yung namahalagaan pa yung hindi masamang mag-aral mabuti. Tama yun, mga kapatid. Hindi masama na mahalin mo yung trabaho mo. Tama yun. Pero dapat hindi hihigit yan sa Diyos. Amen. Kahit ba lang pantay man lang eh. Okay na eh. Pero mas man hinihigitan mo pa yun, mas marami pa ang mga bagay mo yun, mga ibibigay natin sa kanila. Maging sa kaibigan mo. Mas mahal mo pa ang kaibigan mo kaysa Panginoon. So you are the salt of the earth, not church. Hindi sinabi ng Diyos, pansinin niyo, you are the salt of the church. Hindi eh.
But you're the church, you're the salt of the earth kasi kailangan nila ng flavor. May flavor ka na eh. Church nga eh. Tayo ngayong church, church is the salt of the earth. Tayo magbibigay ng pagbabago sa Kanya. Okay? So some of you are good salt. Magaling kayo, no? Mabait kayo sa mga kapwa natin mananampalataya. Alam niyo makipag-usap sa kanila. Alam niyo makipagtono sa kanila. Alam niyo paano magsuot ng damit ng maayos. Pag pupunta kayo sa church, alam niyo kayong uupuan niyo. Magalang. Salty kayo. Okay? Listen. We need more salty people sa mga drug users. Kung titignan mo, nakakatakot. Siyempre, mga lalaki lang dapat tumagpo. Kahit kaibiganin mo sila, share mo sila ng gospel. At kung may babae naman drug users, huwag kang papadala, mamaya, ikaw nga rin mag-drugs. Tayo rin mag-aalam tayo mag-flavor sa buhay nila. I-preserve natin sila. Okay, bibigyan natin ng kulay yung kanilang buhay, ng magandang kulay. Okay? Gusto natin ma-enjoy yung buhay, gusto natin dalhin ang mensahe sa kanila, gusto ko magkaroon pa ng magandang buhay. Gusto ko na magkaroon pa ng maayos na buhay. Ganun ba? Yung mga taong pangit ang ugali. Gusto mo mababago yung buhay nila. Kasi iisipin niyo palagi that there is something good in them na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Lalo-lalo na po yung mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. Okay? Nang sabihin ng drug addict, medyo, kung hindi mo kaya, di pumunta ka lang sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. Now, ang problema is, we get salty on salty people. Hindi po. Okay? And later on naman, sa mundo, worldly to worldly people. Hindi mo na alam kung malaman, hindi mo na pwede malaman kung ikaw ba ay Kristiyano o hindi. So this morning, I'm trying to drive the unsaltiness in you. Gusto ko maging maalat kayo. And to tell you that there is an anointing and gift from God inside you. Nang kayo makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, may anointing sa inyo. May gift sa inyo dyan na kailangan nating magising. So, tinatawag ko kayo sa inyong pagkakatulog, sa inyong katamaran. And God wants to make a difference in you. Okay? Gusto kang gamitin ng Diyos. Gusto ko niyang baguhin. Gusto ko niyang gawin kakaiba. When was the last time you talked, when somebody talked negatively to your God, to the Lord Jesus Christ? Tumayo ka ba? Sinasabi mo ba? Kung gagawag kang pagsasalita ng ganyan ng aking Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ko, diyan ako nakakilala. Siya ang nagligtas sa akin. Ibinigay niyang buhay niya para sa akin. Ang iba sa inyo, pag tinisiraan ng Panginoon, hindi na kayo tumatayo kasi wala rin kayong alam eh. When was the last time na may nagsalita ng negative sa pastor ninyo? Nakangiti lang kayo. Kailan yung pinagtanggol ng pastor mo? Ako na pinagtanggol ko. Minsan, pastor sa pastor, sinasabi negative sa pastor mo. Si pastor natin. Sabi ko sa kanya, saan? Kung ang sasabihin sa pastor natin, alam niya ang ginagawa niya dyan. Lalo-lalo na bakit nakikisama sa mga ganito, hindi naman ang ganito. Alam niya ang ginagawa niya. Ang kahit sabi ko ni pastor niya, hindi nga siya nakikisama dyan sa pagkaisa man lang sila sa salvation. Okay na yun. Pero hindi mo mapapasama si pastor sa doktrina nila. Salvation lang sila nagsama. Walang masama doon para sa akin. When was the last time pinagtanggol niyo ang Panginoon? Sinisiraan siya pag sinisiraan ng Panginoon. When was the last time pinagtanggol yung mga leaders natin? When was the last time na pinagtanggol mo ang kapwa-membro natin? Nagkikismis, oo nga. Nakikismis ka na rin. Wala, hindi ka asin. Hindi ka nag-preserve. Hindi ka nagbigay ng magandang flavor. Ngayon po, naiintindihan mo na asin ka, hindi ka sasalpak doon. Amen po? Sabi, don't ever say that to my Lord. Dapat ganun. Don't ever say that to my Savior. Dumating na ba kayo sa ganun? Okay? Okay. Ito last na tayo. Number 4. The problem of losing saltiness. If the church, the problem of losing saltiness, nawala na yung alat. Kapag daw ang church nawala na ng alat,
how then will the world be salted? Ano nga naman? Paano maaalaran pa yung mundo? Hindi na po. Wala nga tayong alat eh. That's why yung kultura, babagsak na ng babagsakin araw-araw. Wala nang tumatayo sa tama. Anong sabi ng Bible? If you lose your flavor, it is good as nothing but trodden by foot of men. Wala, tatapak-tapakan na lang. You're good for nothing. Okay? The church is good for nothing. Ano tapakan na yung church natin? Okay, magsusulwining ka. Ano sabihin sa'yo? Kilala ko na yan. Wala. Busy kami. Ganun, mangyayari. Hindi na sila magbibigyan ng focus sa mga sasabihin natin. Hindi na tayo bibigyan nila ng atensyon. They don't care kung ano sabihin ninyo. Di ba? Because our talk doesn't match with our walk. Yung sinasabi natin, hindi nagmamatch sa buhay natin. Wala na alat eh. Kahit anong sabihin mo, kung hindi nagmamatch sa buhay mo yan. Parang anak. Sabi, anak, huwag ka maninigarilyo ha. Ikaw hawak-hawak mo si garilyo. Okay, anak, ayaw kitang makita nagiinom ha. Ikaw hawak-hawak mo ng alak. Parang ganun din po tayo simbahan. You're good for nothing. Kasi nga hindi nagmamatch yung sinasabi natin sa buhay natin. Mga kapatid. Now, as your pastor, sabi ko palagi, I will always love you. But I will always remind you pag mali ang ginagawa natin. Okay? At sasabihin ko rin sa iyo kung tama ang ginagawa natin. So as your pastor, I will help you to change. Dapat makikinig lang kayo palagi. Yung mga lessons natin sa Panginoon. Kasi alam niyo kung ano yung need ninyo. I'm your pastor, kaya alam niya ang need niyo. Ngayon, hindi kayo nakikinig, yung need niyo hindi napunan. Kulang na kulang pa rin kayo. So gusto ko kayo mabago. And we will continue to change. Kasama niyo ako. Okay? Habang kayo nababago, patuloy din ako mababago. Dapat po, yung sinasabi natin, kailangan, tumatama sa buhay natin. Salita tayo ng salita, hindi naman tumatama yan sa buhay natin. Di ba ba? So, ang gagawin namin, ako at mga leaders natin, we will preach. Dapat, you will listen. Makikinig kayo. I-meditate nyo yung mga tinuturo namin hanggang kayo ay mamuhay ng tama. At yung pride, yung kasalanan na yan, yung homosexuality na yan, yung kabaklaan, yung katumbuyan, yung cursing spirit, yung pagmumura natin na ganyan, ay matunaw yan sa inyo. Okay? And let me spread the salt and melt that out of you. Hindi dapat manatili sa atin, dapat matunaw lahat yan. Okay? Ulitin natin. Yung pride natin, yung kasalanan paulit-ulit na sinasabi sa buhay natin, yung kabaklaan natin, kung mayroon mang bakla dyan na nakikinig, yung katomboyan na yan, yung pagmumura, yung cursing spirit, yung pagpasumpa. Gusto ko lahat matunaw po yan, ano? Matunaw yan, at hayaan nyo palagi itong mga salita ito, ikalat natin ang alat na yan upang matunaw yan sa inyo at hindi naman natili sa inyo. At maraming salamat sa dugo ng Panginoon Kristo. That's why we are forgiven because of His blood. The shedding of blood, there's no remission of sin. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan. That's why nagpapasalamat ako sapagkat meron tayong tagapagligtas na mula sa langit, inabot po tayo dito. Amen. Okay? Bakit po? Kasi nakita niyo yung kasalanan natin na alam niya na lahat tayo papunta na sa impyerno. Kaya ayaw niya tayo mapahamak. If anyone should perish forever, but also come to repentance. Kaya nga napakahalaga ng gospel natin. Natandaan po natin, ha? Yung Misaya po, yung salitang Misaya, ay para po sa mga Hudyo yan. Okay? Kung sino ang Misaya. Tayo sa atin naman, kung ano, ano yung ginawa ng Panginoong Kristo sa buhay natin. Kaya yung gospel natin. 1 Corinthians 15, 1-4. Kaya kung kayo po ngayon ay wala pang Kristo sa inyong buhay, kailangan ma-realize niyo po na kayo ay makasalanan. Maliwanag po sa Biblia na lahat tayo ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, tayo ay kapos sa kaharian ng langit. At dahil kapos, hindi lang po ito pinaka-worse. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Pag tayo namatay, katawan natin ililibing. Pero ang pinakamasaklap po yan, yung kaluluwa natin mapupunta sa impyerno. Yung kaluluwa natin hindi mo mamatay, maghihirap sa buong hanggang buong, walang hanggang paghihirap ang dadanasin yan sa impyerno. Siguro naranasan na mapasok lang kayo sa masakit ba, di ba? Eh, katawan pa lang to, pero yung katawan natin, kakonekta yung kaluluwa natin. So, tingnan nyo, pag nahulog sa impyerno yung kaluluwa ninyo, sinasabi ko sa inyo, buong buhay mo, walang katapusan paghihirap. Nasa Biblia po yan. Pero ang maganda po, okay? Kaya sinasabi ko nga kanina, meron tayong nagpagligtas, nang inabot tayo, Diyos siya, nagpakumbaba, naging tao. Tinuri niyang makasalanan yung kanyang sarili. Hinapo niya yung ating kasalanan. Siya po ay nagdusa para sa atin. At hindi lang po yung siya po ay namatay para sa atin. Kinakailangan po siyang mamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan natin yung Kristo. At kung hindi sa dugo na yan, hindi tayo mapapatakot sa kasalanan natin. So, kailangan po maintindihan yan. Maunawaan nyo na kayo makasalanan. Kailangan maintindihan nyo na may nagdusa, umako at namatay para sa inyo. At pag naiintindihan nyo po yan, mga kapatid, doon pumapasok yung Romans 10:17. Ang kailangan ko kasi pananampalataya sa Kanya. Pero yung pananampalataya hindi magagaling sa inyo. Yung pananampalataya galing din sa Kanya. Kaya sabi niya, faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Ano yun? Narinig mo yung gas kanina. May ikaw rin makasalanan. Kaya mamamatay ka sa impyerno. Pero may nagdusa para sa iyo, may namatay para sa iyo, inako niya yung kasalanan. At pag naiintindihan niyo mga kapatid yan, ang Panginoon Kristo hindi siya namatay, kundi nabuhay na maguli. Pag naiintindihan niyo, magkakaroon ka ng pananampalataya, hindi galing sa iyo, galing sa Diyos yan. Dahil binigyan mo ang pagkakataon ng sarili mo na pakinggan, intindihin yung mga bagay na actually hindi mo na maintindi sa ng Holy Spirit. At nang maunawaan mo, nagkaroon ka ng pananampalataya. At dahil sa pananampalataya yan, magsasalita ka. Nakita mo na ngayon yung sarili mo. Nakita mo yung buhay mo, pinakita ng Holy Spirit sa iyo. At ngayon, dito ka ngayon nagpakumbaba na sinasabi ng Panginoong Kristo. Ano ngayon yan? Then may faith ka na, di ba? Tawarin mo ako. Matagal ka na palang namatay sa puso ng Kalbaryo, ngayon ko lang nalinawan yan. Kasi ngayon mo lang narinig. At ngayon dahil dito, mayroon akong religion. Tinatalikuran ko na yan. Meron akong Diyos-Diyosan. Ribulto, tinatalikuran ko na yan. Meron akong sobrang mahal. Maaring bisyo mo, tinalikuran mo lahat yan. At nang tinalikod ka, si Kristo ang niyakap mo. Ikaw na ngayon ang aking magiging tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yun ang pagsisisi, kapatid. May pananampalataya, may pagsisisi, tinalikuran mo, nagkaroon ng spiritual reaction, yun. Sabi ng Bible, ang lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Kristo, sila ibibigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Ayan. Yun ang spiritual reaction. Okay, yung pananampalataya mo, at pagtalikod sa kasalanan mo, pagsisisi, nagkaroon ng spiritual reaction, naging anak ka ng Diyos. Isa pa po yun. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, nandito ka na ngayon, nandito ka na, no? Na kay Kristo ka na. Ang sino mang na kay Kristo, galing ka sa kasalanan na kay Kristo ka na ngayon. Siya'y bagong nilalang. Ang lahat ay nakaraan na. Lahat ay naging bago. O di ba kayong magbabago? Plus ang banal na Espiritu, sisayuhan ka. Ibig sabihin, garantiya yan na pag ikaw'y namatay, pupunta ka sa langit. Pero habang hindi ka pa namamatay, nandito ka pa, may chance ka pang magpakaalat ka pa din. Okay? At maging isang masarap na panlasa sa mga taong mga kapiling mo. Ikaw ay magpuprotekta ng katotohanan, i-share mo ang gagaya ng ginagawa ko, ibabahagi mo ang katotohanan yan sa iba para makapatuloy, ma-preserve. Okay? Plus, okay? Magkakaroon na ngayon na ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon sa buhay. Kaya kung ikaw ngayon ay maliwanagan mo yan, pwede mong sabihin sa puso mo ngayon, Panginoong Kristo, ngayon ko lahat naiintindihan. Una-una, naintindihan ko na ngayon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Ngayon ko naiintindihan, ikaw ay bumaba mula sa langit. Okay? Inabot mo ako. Ikaw ay nagdusa, namatay, nabuhos ang dugo mo sa puso ang Kalbaryo dahil sa akin. Naintindihan ko po lahat yan. Ako'y naniniwala sa iyo. Naniniwala ako lahat sa ginawa mo. At ngayon ako'y nananampalataya sa iyo.
Kilala ko yung ginawa ko at ako'y nagsisisi ngayon. Tatalikuran ko na ngayon na lahat ng mali kong mga paniniwala yan. Yung maling religion na yan. Yung maling Diyos na yan na pinag. Ngayon, ikaw ang aking tunay na Diyos. Ikaw ang aking buhay na Diyos na aking pananampalataya. At tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun. Ang nangyari, bago nilulang ka, ikaw ay anak ng Diyos. Yan, 1:12. Ang banal na Espiritu pumasok sa iyo, sinayuhan ka, ang namatay ka sa langit ka. Ngayon, ikaw may salt mo. Diba? Yung salt ko, sinabi ko sa iyo. Ngayon, share mo rin naman yan. Sa mga kapatiran na naiintindihan na ito, pwede ba i-share mo yung salt na yan, yung gas, yung truth na yan, para ma-preserve natin sa mga kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo na wala pang Kristo sa ng buhay. Okay? Then, why? Because you are the salt of the earth. Meron kang assignment. Meron tayong anointing. Merong utos ang Panginoon. Okay? Gawin natin yan. Amen po? Maraming salamat po sa inyong maraming umaga. And I hope na maming hapon magkita-kita ulit tayo alas 5 ng hapon. So, again, I miss you. Sana by this coming, this coming June, talagang wala na sanang pasaway ng mga Pilipino para wala nang COVID. Kasi magkakaroon po ngayon ng swabbing ngayon. At siyempre, pag may swabbing, maraming mga under investigation ngayon. Meron pa silang kasama sa bahay, meron pala silang sintomas pala sila. Meron mga swab. Hirap niyo yan. So, magpalakas tayo ng katawan, magpahinga ng maayos, kumain ng tama. Siyempre po, magpakapatag tayo sa Panginoon. Yun ang tanging protection natin. Manatili tayo sa kanyang kalooban. Palaging mag-meditate, mag-pray, aral ang kanyang salita, i-share natin yung truth na yan. At kung sino man ang katabi nyo sa inyo ngayon palagi, nakakasama nyo, mag-intay mo naman kayo. Okay? Kayo magpaganda sa buhay nila. Ikaw mag-create sa buhay nila ang tinatawag na spiritual environment. Huwag yung kayo yung simula ng away, simula ng gulo, simula ng takot, simula ng pag-aalala. Ayan po. Okay, so tayo po'y mananalangin, dasara natin sa panalangin. Aming amang banal na nasa langit, salamat po sa mensahe ng soul. Tulungan mo po ang bawat isa na ngayon nalaman nila na sila pala asin ang mundo ito. Nakita namin yung mga responsibilidad natin, nakita namin yung kahalagahan. Tulungan mo kami na ang katotohanan ito na natutuhan namin ngayon na ay may pamulay na. Alam po natin na malapit ka nang dumating. Isang araw, darating ka na. Kaya kailang ihanda rin namin ang sarili, inaabangan ka po namin ang ating pagbabalik. Hindi rin alam kung ayon doon sa mga bali-balita na mas matindi mangyayari pagkatapos sa pandemic. Dahil hindi po kami natatakot. Kasi alam naman namin kung namatay kami, may mangyari man sa amin, alam namin kung saan kami pupunta. Maraming salamat po sa iyo, sa kabutihan mo sa amin. In spite na may mga gutong crisis, hindi mo kami talaga pinababayan. Yung supply ng pangailangan namin, hindi mo talaga kami pinabayan. Kaya anak mo kami. Salamat sa katapatan mo sa iyong mga pangako. Salamat sa hindi mo pagbabago sa buhay na talagang kung anong sinasabi mo may tama. At tulungan mo kami maging blessing po sa iba. Tulungan mo kami na magkaroon ka ng pagkakataon na ibahagi po ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa iba upang nakita nila ganito palang buhay spiritual, ganito palang Panginoon alat, ganito palang maging anak ng Diyos. Nakikita nila ngayon noon dating wala sila na meron kami. Ngayon, meron na rin siya ngayon. At dapat makita ng iba yan na kanilang nakakasama na anong meron ka na wala sa iyo. Ama, salamat sa iyong katapatan. Salamat sa bawat isang nakinig. Maging sa mga hindi nakinig, I hope na kung may mga dahilan bang sila, I hope this time, makita nila ang kahalagaan ng pagkinig, yung alat na makukuha nila, yung fellowship sa Panginoon, sa Panginoon sa Banal na Espiritu, at yung alam ko, sinitingnan mo kami, ina-obserbahan mo kami. May hope na makita mo, pag ina-obserbahan mo yung buhay na yun, sana gawa kami ng ngiti sa iyo. Tulungan mo kami mamuhay sa katotohanan. Tulungan ng pagpatuloy na mamuhi sa kasalanan sa buhay na yun habang kami nandito. Hindi po kami perfect, pero at least gagawin namin ng lahat ng parami pang ang kasalanan yan talagang parang isang virus na hindi nakakalapit sa buhay namin.
Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Mukhang nasa na kayo? Where are you? 18 pa sila. Hindi pa ba? O sa mga nakikinig na 18, ang dami natin. Ano kaya yung iba? Siguro baka pinanonood nila siguro sa replay at least. Pero mas maganda yung talong at least tinuturo nyo rin parang Sunday na andyan pa rin tayo lahat. Okay? Amen. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Enjoy yung lunch nyo. Kung meron kayong masarap na ulam, padala nyo yan dito sa linya. Makukulog dito sa cellphone. Okay, magkita-kita ulit tayo mamayang hapon. Magandang salamat. Miss you. Bye-bye. Bye-bye. Sunod-sunod yan. Okay. Yan, loko.